Mga kakosa, meron lang akong i-share sa inyo kung ano yung mga dahilan kung bakit hindi tayo makauwi o nahihirapan tayong umuwi sa Pilipinas. Merong mga iba't ibang dahilan na kakaproblema tayo dito sa Saudi Arabia. Ito po ay paalala at advice lang bilang isang OFW dito sa Saudi Arabia. Makakakosa ang daming mga iba't ibang problema dito sa Saudi kung bakit hindi tayo makauwi. Una dyan, siyempre, bukod dyan sa hurub tayo o nahurub tayo, ay medyo lang yan. Pero may mas mga mabigat na problema na kung bakit tayo na hindi makauwi agad-agad o kaya hindi tayo, kung bakit natatagalan tayo na makauwi dahil sa problema natin. Makakakosa, ang una dyan na i-share ko sa inyo ay yung sa mga kababayan na may mga lisensya, nag-rent a car kayo. Yung pag-rent a car nyo, makakakosa, kung kayo ay nag-rent a car at hindi nyo binayaran, magkakaroon kayo ng kaso sa korte. At yung kaso nyo na yan, maaaring makulong kayo, o kaya depende sa desisyon ng korte. At isa yan na siyempre kahit gusto na natin makauwi, kung hindi natin nabayaran yan o kaya hindi natin na tapos yung sentensya natin na kung makukulong tayo, kung yan ang desisyon, matatagalan tayo makauwi. Pangalawa, kung ikaw ay nagmagandang loob ka at nag-rent a car ka, pinagamit mo sa iba, siyempre kung ginamit yung kaibigan mo sa masamang transaksyon, mapapahamak ka dyan kasi pangalan mo yung nakalagay sa system ng rent a car. So maaaring madamay ka dyan at maaari pa na baka kung ano pa yung transaksyon niya, baka isa ka pa na may dadamay, dagdag na naman doon, bukod doon sa rent a car na ginamit mo sa ibang transaksyon. Pangalawa, ito lang yung mga nalalaman ko, yung lending. Manghiram kayo ng pera sa lending. Siguro bawal dito pero meron dito nangyayari at meron akong kasama sa lending, siya nanghiram ng pera, hindi niya binayaran yung lending at nakasuhan nga. So, ilang kulong na siya, pinapalabas dahil hindi siya ma-deport dahil kailangan niya munang bayaran yung 16,000 riyal. So, isa yan na iwasan natin para hindi tayo magka-problema sa ating mga ikama at hindi para pagdating ng gusto na nating umuwi mas madali tayong makauwi. Pangatlo ay yung pinagbabawal na gamot, yung droga. Alam naman natin na maraming bansa ang nagbabawal ng droga. So, marami na dito sa mga nakaraang mga buwan, mga nakaraan ay mainit ang mga pulis na mga checkpoint dahil nga sa droga. At marami na tayong mga Pilipino na nahuli dahil sa droga. So, huwag niyong isipin na huwag nating isipin na madali ang pera, malaki ang kita dyan, pero pag nahuli tayo ay taon tayo na makulong. At napakahirap yung kaso na droga. At pasalamat tayo kung kulong lang ang parusa mo. Hindi natin alam, baka mamaya magpasa sila ng batas, gagawa sila ng batas dito sa Saudi na katulad sa China. Kung napanood yung na ibalita na 2 kababayan natin dahil sa droga, napugutan ng ulo. So, iwasan natin yan para hindi tayo magka-problema. At marami pang iba na mga dahilan kung bakit hindi tayo makauwi. Yung mga passport din, yung iba, ginagagarantor tayo. Yung garantor, huwag kayong mag-garantor dahil pangalan nyo rin yan. Yung iba, ginagarantor nila, tapos yung passport binibigay. So, yun nga, katulad lang din ng yung rent a car. Mag-garantor ka, pangalan mo ang nakataya dyan sa system. So, napakahirap po ang magka-problema dito sa Saudi.
i-share ko lang ang karanasan ko bilang may problema dito. Ang problema ko po hindi naman yung naggumawa ako ng ah, yung mga pinagbabawal, kundi ito ay aksidente. Aksidente sa aking yung sa kampanya ko, at yun nga, hindi ako makauwi dahil kailangan ko na maayos muna yung problema. So, payo ko sa inyo mga kababayan na nandito sa Saudi, huwag na huwag kayong gagawa ng ah, hindi maganda na ikakapahamak nyo. Dahil, yun nga, yung isa kung bakit ko i-share ito is subukan natin lumapit sa consulate o sa embassy. Maaaring natagalan tayo dahil nga ipaprocess pa yan. Maaaring magagalit tayo sa mga empleyado na yung consulate dahil matagal ang proseso. So, hindi naman nila kasalanan yun. So, siyempre, sipin natin yung sarili natin kung sinasadya natin o hindi. So, magka-problema man tayo, pero sana yung hindi natin sinasadya o kaya yung mga pinagbabawal dito. So, para hindi kayo maidagdag sa amin na nakapila sa consulate para mapabilis, siyempre kung magka-problema kayo, magpeperma kayo, ilalagay ulit nila sa ilalim, makakapal ang mga problema sa consulate. Pag may dagdag pa kayo, siyempre unahin nila yung nauna, hindi mas lalo kayong matagalan. So, para makauwi tayo at makasama natin ang mga pamilya natin, kung okay pa kayo, kung legal kayo, maayos ang status nyo, tapusin nyo na yung mga kontrata nyo, o kaya tuloy nyo magtrabaho na yung walang kasamang kalukuhan para pagkatapos nyo, kung gusto nyo umuwi, is madali lang kayo makauwi. At para hindi kayo mahirapan na umuwi ng Pilipinas. So, ito ay payo lang mga kababayan na nandito sa Saudi para hindi na madagdagan pa yung mga maraming problema dito. So, ayun lang. At saka, meron pa, marami pang mga problema. Pero ito, yung mga patungkol na sa mga kaso-kaso na, is iwasan natin. Kung magka-problema man tayo at yung hindi natin nasasadya, hindi yung sasadyain pa natin para tayo din ang gagawa ng problema sa sarili natin. So, hanggang dito lang, payo lang sa inyo mga kababayan, at ingat-ingat tayo lagi dito sa Saudi Arabia, at paki-share ang ating video para yung mga kababayan natin ay mapaalalahanan sila. So, maraming salamat sa inyong panonood. Ingat and God bless.